welcome po. Master Doms po, muli. Ito na po yung huling natin na mga parts na i-restore natin. So, meron tayo mga iba't ibang uri ng switch. Rotary. So, lahat ng rotary, hindi pare-parehas. Meron siyang para sa stand fan, meron sa wall fan. Kalimitang sira ng mga ganitong rotary, nasusunog siya. Tulad nito. So, yan, sunog. Wala na yung kanyang pinaka-copper ng linya. Ang kalimitan na ginagawa ko dito kapag may trouble, halimbawa ito, naputol na yung pinakalagayan ng knob. Ang ginagawa kong paraan dyan, kung may makikita ko na kaparehas, kinukuha ko yung pyesa niya kung parehas sila para may balik ko siya sa dati. Kung ang kukuhanan ko sira na, sunog na siya dito, o kaya ay bali-bali na yung mekanismo niya, pwede ko nang kunin para ilipat sa mga ganitong trouble. So yun lang yung pwedeng paraan para sa restore niya, para dito sa lagayan ng knob. Ngayon, kung sunog naman siya, katulad nito, ino-open ko siya kung pwede pa na i-restore. Iaangat lang po natin yung dalawang tornilyo lang naman yan. Iaangat lang natin. So, makikita natin kung may pag-asa pa. Buo pa naman yung kanyang pinaka rotary switch. Buo pa siya, pero dito sunog na siya. So, ang ginagawa kong paraan dito, kung hindi pa nawala yung isang linya, kompleto pa, pwede pa, gagawin ko yan ng paraan. Tatakpan ko lang siya ng tingga, tapos ilalapatin. Pag nalapat natin yan, parang ganito rin yung kalalabasan niya. So medyo may kahirapan lang. Pag mainipin yung gagawa, pwedeng hindi na to gawin, bibili na lang. So ganyan lang yung pwede kong gawin na pang restore dito. Pero kung meron din akong makikita na kagaya niya, magkasing haba sila, so halimbawa ang sira naman ng isa, putol dito, so pwede kong kunin to. Yun yung mga paraan na pwede natin gawin para dito. Hindi ka pwedeng tatapon mo na lang basta. Hanggat merong paraan na magagawa, pwede mo silang pagpalit-palitin basta pare-parehas sila ng itsura. Yung taas niya kailangan parehas, yung kanyang pagkabilog, yung lagayan ng tornilyo. Meron pang isang trouble ito bukod sa sunog. Meron kasi itong bulitas tsaka spring dyan. Pag iniikot natin yan, sila yung naglalaro. Pag sobra ng ganit, pwede natin lagyan ng langis yung mismong bulitas para pag inikot natin, malubay lang siya na ikutin. Maraming ganitong rotary switch na mahirap ikutin na. So, kailangan ng langis yung pinakabulitas niya. Yung housing nito, kalimitan naman mga ganito. Ang sira, kalimitan basag. So, napanood natin yung mga video natin na nauna. Pwede nating i-apply yun. Lalagyan lang natin ng tape dito. Tapos, lagyan natin siya ng epoxy. Tapos, babalik na natin siya sa dati. Kikinisin lang natin yung epoxy, balik na yan sa dati. Kung ano yung ginawa natin sa mga ibang nabasag na.
pwede natin siyang i-apply dito para yung basag mabuo natin uli yan. Dito naman sa kabilang housing niya, kalimitan nasisira dito yung lagayan ng tornilyo. Yung lagayan ng tornilyo niya na napuputol. So, ang ginagawa ko lang na paraan dyan, nilalagyan ko na lang ng panibagong screw na medyo mahaba. Kung ang dati niya maiksi, ganyan, dahil naputol siya, habaan ko lang yung screw. Pag nahabaan ko na siya, abot na siya doon. Pwede na yun. Parang walang nangyari. Yun lang yung paraan. Ngayon, kung yung nabali, nandyan pa, pwede mo naman siyang idikit. Pero hindi basta dikit lang. Kailangan may suporta siya sa paikot, sa palibot. Kailangan lagyan mo yan. Pinaka-brace niya. Para pag inikot mo siya, inikot mo na yung screw mo, hindi siya susunod kasi meron siyang brace. So yan po, para dyan sa kanyang housing ng switch na rotary. Dito naman sa knob niya, kalimitan nagiging sira nito, nagasgas lang, kaya nagkaroon ng sugat, napingas. So ginagawa ko lang dyan, i-apply nyo lang po yung mga naunang video. Imasilya lang natin, tapos lihahin sa tubig, liha, tapos pag makinis na siya, tsaka natin siya sprayan. Primer muna, tapos natin gagamitan ng gloss. Yun lang para sa rotary switch natin. Madali siyang gawan ng paraan. Basta napanood mo yung mga video na para sa pagre-restore ng mga basag, madali mo na siyang mai-apply. So dito naman, simple lang naman to. Pag bukas mo ng dalawang tornilyo, lalabas na tong ganito. Yan. Hindi naman umiigkas po yan dahil wala namang spring to sa ibabaw. Ito lang ang naglalaro dyan. Yan lang, nakapatong lang yan sa ibabaw. So yung spring, pag hinugot mo lang yung lagayan ng knob, doon lang siya iigkas yung spring tsaka yung bulitas. So kahit pag di mo naman siya ginagalaw na hugutin, hindi naman siya gagalaw dyan, hindi naman siya maaalis dyan. Kaya hindi masyadong delikado yung pagbubukas nito. So yan po, para sa iba-iba nating switch na rotary. Madali lang i-repair, madali ding i-restore. Basta meron kang makukuhanan na kaparehas niya, okay, pwede na siya. Walang problema. Ito naman yung switch na open. So makikita natin dito yung nagko-contact na switch niya. Ito. Pag pinindot natin to, bababa ito. Yan. Kalimitan ng sira nito, yan. Natatabunan na siya ng nagkakarbon na yan. So mangingitim yung kabilaan yan, yung baba tsaka yung taas. So ginagawa ko lang dyan, liha lang. Pinapasok ko lang yung liha dyan, ganyan, tapos didiin ko siya, tapos gagalaw mo na yung lihang ganyan. Yan. So madali lang yung pagkinis niyan. Pasok ko lang yung liha, tapos diin mo lang to, maiipit na siya doon yung liha. Tapos galaw mo lang yung liha, malilinis na siya. Magkukulay tanso na yun, pinaka nagkarbon na yan, pati yung ilalim. Ngayon, yung ibang trouble niya, bakit mahirap ibaon? Makikita nyo na pag pinipindot natin, naglalaro ito. Yan. Sa inyo yan. Yan. Lalagyan lang yan ng langis. Pati yung kabila. Yan. Yang naglalarong yan. Lalangisan nyo lang yan, dalawang yan. Tapos,
yung mismong pinipindot natin, yan, may makikita rin kayo doon. Yan, yan. Yan. Lalangisan nyo rin yan. Isang patak lang. Konting-konti lang. Pati dito. Yan. 4 yan, bali. Yan. Nakikita nyo yan. Yung nabaon na yan. Yan. Yun. Lalangisan natin yan para maganda yung laro niya. Kasi pag maganit na dito, maganit dun, at yung 4 na yan, maganit na rin. Hirap ka ng ibaon yan. Kasi ang malubay nito, pag pumindot ka ng 1, pwede mo siyang patayin sa 3. Yan. Pero pag hindi nangyayari yon, ibig sabihin, may problema. Kaya, yung pag-trace mo ng okay na siya, kailangan pag pumindot ka ng 1, pwede mo siyang patayin sa 3. Tulad nito, yan. Naibaon ko na siya, dapat aangat na kagad to. Pero hindi siya nangyayari. Yun. Pwedeng yun. So, silang dalawa, okay. Pero pag yung 1 pinindot ko yung 3, hindi agad siya tumataas. So, yun yung gagawin mo lang. Yung langisan mo yung 2, tapos yung 4. Dito sa ibabaw, wala tayong dapat langisan dyan. Ngayon, yung isa pang problema, kung yung spring na 4 na yan, nawala ang isa, hindi nagagana yung paglalaro nito. Kasi yung spring na yun ang nagsisilbi para iangat uli yung ibinaon mo. Kung gusto mo tong kalasin, pwede naman. Kung papalitan mo siya halimbawa ng spring dahil puro kalawang na o kaya nawala o naputol na, pwede mo siyang kalasin. Meron naman siyang mga lock. Ito, dyan, tapos aangatin mo lang naman yan. Pagbabalik lang, medyo may pag mainipin ka, bugnutin ka, matatagalan ka. Pero kung sanay ka na hindi mainip, may kakabit mo yan ng maayos. Kasi ang nagkabit lang din naman ito, tao lang din. Yung mga nakapwesto sa lugar ng magkakabit nito, hindi namang to inassemble ng machine. So, kung dito maiinip ka sa pag-assemble o pagkakabit kapag kinalas mo, mas lalo na dito. Yung close na to. Kasi hindi mo alam kung pagbabalik mo, eksakto na ba? Tama ba? Ganyan. Kasi hindi mo siya kita. Pero, magagawa mo yon basta hindi ka mainipin. At alam mo kung paano ang gagawin mo. Ito naman, pag binuksan natin, may lock. Susungkitin lang natin yan. May iaangat mo na siya ng buo. Pag inangat mo siya, makikita mo sa loob, lahat ng lilinisin doon, linisin na. Para pag binalik mo siya, wala ka nang babalikan doon. Ganun din yan. Copper din ang nandun sa loob niya. Parehas nito. Yung mga contact na yan. Ganun din ang nandito sa loob. Iba lang yung posisyon. Hindi siya parehas. Pero yung kanyang trabaho, isa lang. Yung 0 na nakakonect yung ating isang linya ay parehas lang nito. Ganun din dito. Yan. So, pag nakakonect yung 0 natin, nakakonect isang line sa 0, pag pindot mo ng switch, kukonect siya. Halimbawa, pinindot mo yung 1, kukonect siya sa 1, yung line na yan. Yan. Sa mga baguan o yung wala pang muang, no, yung pag-check nito sa tester, dito ka lang kukuha sa isang line ng cord. Ilagay mo lang dito yung isang test probe mo, then pindot ka ng 1, test probe isa, tapos yung test probe isa dito sa 1. So pag nagkaroon siya ng continuity, okay yung switch mo sa 1. Sa 2, ganun din. Sa 3, ganun din. Sa mga wala pang kaalam-alam, napakasimple lang po ng pag-check ng continuity ng switch. Nai-lecture ko na po yan doon sa patungkol po doon sa paggamit natin ng tester. Sa unahan ng video,
nandyan po yan kompleto kung paano natin i-check yung continuity sa about of line tsaka sa mga transformer o iba pang mga chine-check na mayroong continuity tsaka resistance. Meron po yan, kompleto yung video yan. Kaya dito po sa switch na to ay wala pong maiiba sa pag-check natin. Open man siya o close siya, isa lang po yung pag-check natin at isa lang din ang proseso ng nasa loob kung paano gumagana yung mekanismo niya. So, ayan po. Yan yung para sa switch ng merong housing na switch box kung tawagin natin. So, pare-pares po yung meron kasing switch, may 6, may 5 para sa yung mga blender. Minsan 6 yan o kaya 5. So, yung trabaho iisa lang. So, yun po ang pagre-restore lang po nito, yung kung nabasag to, pwede kang humanap ng kapalit nito. Marami na pong ganito. Kalimitan yung mga ibang technician, hindi na nagre-restore. Bumibili na lang sila ng bago. Pero ako po, bilang natutunan ko ang pagre-restore, kaya bihira po kung bumili ng mga pyesa ng electric fan dahil lahat po ng klase ng pyesa ng electric fan nasa akin na. Mula po sa 1960s, meron pa po akong hawak na ganyan. Hanggang ngayon, na mga modelo na yung lumabas. Marami po akong parts dahil ako po ay namimili ng mga junk na pwede kong kuhanan ng mga pyesa. So yan po, sunod natin ngayon yung switch box para malaman natin kung gaano karami rin ang pwedeng maging trouble doon. Dito naman sa switch box natin, ang switch box kasi hindi pare-pares yung haba, pero isa lang naman yung magiging trabaho niya. Lagyan ng switch, tapos yung ating neck. Kalimitan kasi, yun na, nabanggit ko yung sa housing ng rotary, nababasag lang naman yung lagayan ng mga tornilyo. Isa pa, kung may basag sa labas, yun, pwede nating i-apply yung mga ginawa natin sa ibang basag. I-apply natin yun. Ngayon, yung kulay niya, kung dati puti, namumuti, naninilaw na siya, pwede nating i-apply din yung pagpipintura. So, sundin lang yung proseso ng pagpipintura natin. Tatakpan lang ito ng kahit papel o dyaryo para hindi madamay sa pagpipinta natin. Alisin yung switch. So yun po yung sa kulay, madali na siyang gawa ng paraan dahil nakita naman po natin yung ginawa natin sa ibang parts ng pagpipinta natin. Dito naman sa kanyang neck, kalimitan, yan ang nasisira, yung lagayan ng spring ball. So yan ang kadalasan malimit na ito yung problema na hinaharap ng isang housing, lalo na kung medyo may katagalan na siya. Kalimitan talaga itong nangyayari. So ginagawa kong paraan dito, medyo may kahabaan din ang proseso. Yan. Makikita natin yung kanyang pinagkokonikan ng selector ng spring ball para sa up and down natin. Ito, kalimitan, hindi ito nasisira. Pero yung hulmahan niya, yung pinaglalagyan, nasisira yan. Yung ginagawa kong paraan na lang po dyan ay dinidikit ko na lang. So after na malagay ko siya dyan, lalagyan ko muna siya ng pandikit para mailagay ko siya. Hindi ko na ibabalik po yung naputol dito o doon. Nilalagyan ko na lang siya ng dikit. Dito naman sa kanyang spring ball, ito namang spring tsaka yung ball niya, hindi naman to sirain, pero napuputol din ito dito. Pag naputol siya, replace ka. Itong bulitas ang ilalagay mo, tatalsik lang. Dati kasi yung old model, bulitas ang ginagamit. Pero naka-invento nito. Sinusuot na lang to sa spring.
Yan. Kaya tinawag siyang spring ball. Dati bulitas lang yung nakalagay dyan. Ang laging problema, yung pinaglalagyan nito. Yan. Na babasag siya. So makikita natin yung ginawa nating paraan dyan para alam nyo po yung gagawin.
kung ano po yung binanggit ko sa unahan ng video patungkol po doon sa stand pan natin, pagre-restore natin sa buong yung pangkalahatan na piyesa niya na umaabot sa halos 40 piraso na piyesa. So nagki-create siya ng iba't ibang troubles. So yun na po yung kabuuan ng ating ni-restore at ni-repair. Nandun na po, makikita na po natin lahat yan, kumpleto na po yan. Hindi man po siya 100% na nagawa natin yung mga iba't ibang troubles pa, pero 90% po may i-apply na po natin yan sa mga halos lahat po ng modelo ng electric pan, stand pan, wall pan, desk pan, orbit, ceiling fan, yan, mga industrial natin. So, sama-sama na po yan dyan sa ginawa po natin na pagre-restore at pagre-repair. Yung mga ginawa nating explanation po, napaka-importante po nun. Dapat po, kung talagang nais po natin na magkaroon tayo ng income, bago tayo pumunta sa electronics, dahil pagka dumating na po tayo sa electronics, mapapasama pa rin po ang ating electric pan, dahil marami pong electric pan na electronics na po ngayon. So habang wala pa po tayo sa electronics, kikita na po tayo dito. Ang pag-aaral po nito ay kailangan po natin ng pagtitiyaga, ng panonood, pakikinig, at hindi po pakdaw yung ating panonood ng video. Dahil kung lalakdaw ka po, may hirapan ka na patong-patong o mapagsunod-sunod yung mga aral. So importante po yun na nakukumpleto po natin yung ating pag-aaral. So yan po, sana po makatulong ng malaki sa inyo at magkaroon tayo ng hanap buhay na kaagad po, na hindi na tayo medyo kinakapos. Yung patungkol po sa capacitor, nandun na po yan sa pag-aaral po natin ng mga parts. Doon po sa unahan ng pag-aaral natin sa tester, kung paano po i-check yung mga parts. So kalimitan naman po ng capacitor ay lumolobo siya, at hindi man siya lumobo, pero mahina na po yung kanyang resistance. So magpapalit lang po tayo dito, hindi po ito nare-restore. Pwede po tayo mag-top ng dalawa. Kung tigwa 1 na lang po yung natira, tigwa 1 microfarad na po, pwede po yun habang hindi pa siya lumolobo. So yan po, sana po malaking tulong sa inyo. Pupunta na po tayo ngayon sa pagre-restore natin. Gaya ng naipangako ko po sa inyo, i-restore po natin una yung exhaust fan. Susunod po natin ang box fan, tapos po stand fan, wall fan at desk fan. So dala na po lahat ng modelo niyan, kahit ano pang brand. Standard, Asahi, Promac, Astron, Eureka, sama-sama na po yan. Iisa lang po yung trabaho na gagawin natin dyan. Medyo iba-iba lang yung technique, dahil iba-iba po yung modelo. So iba-ibang itsura ng parts. So yan po, yan na po yung nagawa natin. Kailangan na natin po na tutukan, na panoorin at pakinggan mabuti, para hindi na po tayo maligaw at hindi na po tayo lagi na nagtatanong kung ano po ang gagawin natin sa mga troubles na naharap natin o na-encounter natin sa mga electric pan. Maraming salamat po, Master Doms po. Susunod na po tayo sa pagre-restore ng kabuuan po ng bawat electric pan.